Would you turn around and say hello? Isang mapagpalang araw. And for our meditation today, mamaya po, I am going to introduce some people, very special people that we have trained for a one-day seminar on mentorship. We would like to introduce here in Lifeway a mentorship program, and mabibigyan po natin ang pagkakataon ng marami para makapag-mentor, makapag-train ng mga tao na magiging future mentors ng church, and on and on and on. And so brace yourself. But before that, would you turn with me to Hebrews chapter 12? Tunghayan po natin ang salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 12. And by the way, I'd like to thank all of you that prayed for me last night. Hindi ko po akalain na makakadalo ako ngayong araw na ito. I was in pain last night. And a lot of people prayed for me, including my apo. Pag siya natulog, pumunta siya sa kwarto ko, and pinag-pray niya ako. And Pastor Ness mentioned this morning that he did pray for me, and all of you that I requested to pray. Hindi ko na alam kung nakatulog ako. Pag-gising ko, maayos na ako. Yes! Hallelujah. And so somebody was happy because she is supposed to be preaching today, but hallelujah. Anyway, Hebrews chapter 12. And we were dwelling on Hebrews chapter 11 for many weeks. And today we are going to go through Hebrews chapter 12, verse 14, all the way to verse 13. So nasanay po kayo na nagbabasa ng inyong Bible sa harap, kaya lang wala siya sa harap ngayon. So you can look at your Bibles. Ganito po ang sinabi ng Hebrews chapter 12, verse 4 to 13. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his sons? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline. Do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves." Yeah. I'll say that again. The Lord disciplines the one he loves. Yeah. He chastens everyone he accepts as his son. Pinaparusahan daw niya or pinapalo niya lahat ng kanyang tinatanggap bilang anak. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have had all human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet,
so that the lame may not be disabled, but rather healed. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras, sa araw na ginawa mo para sa amin. Lord, naririto kami upang, di lamang upang kami ay magpuri sa iyo, ngunit upang makinig ng iyong mga salita. I pray na ang iyong mga salita ngayong umagang ito ay magiging instruction on our way of life. Na Lord, sa araw na ito, makatanggap kami, Panginoon, ng isang aral na ikalalakas ng aming pananampalataya, ikalalapit namin sa iyo. And Lord, na ang mensahe ito, Panginoon, ay madadama namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig bilang aming Diyos at Ama. Salamat, Lord. Salamat sa gagawin mo sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone would say, Amen. Now, the picture in front of us is a picture of a father disciplining his child. But in the Philippine context, especially nung aming kapanahunan, ay hindi po ganyan ang picture. Ang picture ko ay isang tatay na may hawak-hawak na sinturon. At yung anak ay talaga namang takot na takot sa harap ng tatay niya. Di lang si tatay, maging si nanay. Ewan ko kung anong ginamit sa'yo ng tatay mo. Sa akin, sintron talaga. Yung iba, hanger. Yung iba, tsinelas. At yung iba ay kung ano ang madampot. You understand? Hallelujah. Lahat ng nakatikim ng palo, taas ang kamay. O talaga? So, ganun pa rin tayo sa Pilipinas, ano? And yet, ang tawag natin doon, the Bible speaks about discipline. Say the word with me, discipline. And I grew up with a disciplinary dad. Naikwento ko na minsan sa inyo na may isang pagkakataon na sa sobrang tindi ng palo, inabot ko sa tatay na wala ako ng malay. Okay? Yes. Ganun siya katindi noon. At ang disiplina sa amin, hindi kami pwedeng binabalaan kami ng tatay na dapat lahat ng grade namin above 80. Ayaw niya ng sungkit. Okay? Pag may sungkit ka, meron kang punishment. Okay? I grew up like that. And kailangan alas 5 ng hapon, nasa bahay ka na. And nadala ko yan hanggang sa lumaki si Joanne. Sabi ko sa kanya, alas 5 in punto, nandito ka sa bahay. I praise and thank the Lord na naabutan ko pa yung nandito na kami sa Hong Kong, napapalo ko pa rin ang anak ko. At ngayon sinasabi niya sa akin, naalala ko, ina-abuse mo ako noon. Ako ay bata. Okay? And you know what? Looking back, I am glad that I was disciplined by my father the way he did. And narinig ko na rin niya sa anak ko. Sabi niya sa akin, Dad, I am so glad na pinalaki mo ako sa palo. And I asked him once, why? And bata pa siya noon, wala pa siyang asawa. Kasi lahat ng classmate kong babae, buntis na ako na lang hindi. Eh, ano kinalaman doon sa pagpalo ko sa'yo? Alam ko, natatakot ako. Okay? And so, I believe that our generation, sino man sa inyo ang nakiki-generation sa akin? Okay? Yung mga sinaunang pagpapalaki ng anak, mas mainam kaysa sa ngayon. True or false? Sinabi mo yan. Kaya lang, pagka ang disiplina nang gagaling sa Diyos, parang ayaw natin. Okay? And so today, we are going to talk a lot about discipline. Sa Bible po, ang disiplina, in the Bible, discipline is defined as, it refers to moral training. Pagsasanay sa moralidad, instruction, pagtuturo, and then correction that leads to spiritual growth, character development, and Christian maturity.
There is no maturity without discipline. Amen? Alam nyo, discipline has many facets. Nabanggit po dyan, yun ay training. And we are trained by the Word of God. Instruction, the same. But correction not only comes from the Word, but by the hand of God. And minsan, yun po ang mas matindi na instruction sa atin. You see, there are three sources of discipline. May tatlong source ang discipline. Una-una sa lahat, ang source ng discipline natin na palagyan ay ang Scripture. Every time na dumadating kayo dito every Sunday, lahat ng natatamaan every Sunday, taas ang kamay. Amen! At least natatamaan ka pa. Ibig sabihin may pakiramdam ka pa. Okay? Kasi kung wala ka ng pakiramdam, hindi ka natatamaan. Amen? And yet, all Scripture is God-breathed. Hininga daw ng Diyos ang Scripture at ito daw ay useful, mainam sa pagtuturo. Okay? One of the things that I always appreciate in my life is this. Lalo na pagka uuwi na yung isang tao, kakausapin niya ko, Pastor, last Sunday ko na, next Sunday, salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Uy, natuto. Amen? So parang very sweet to my ears na marinig, Pastor, napakarami kong natutunan sa iyo. Okay? Hindi ako ngayon kung hindi mo ako tinuruan. And so it is useful for teaching, rebuking. Okay? So, ang tao pagka nire-review, nagiging, kung tinatanggap niya, tumatalino siya. Dumudunong siya. At nagiging maayos ang buhay niya kung siya ay tumatalima, lalo na sa review, hindi lang sa teaching. Okay? And then, correcting. Bakit iba yung correcting sa rebuking? Yung correcting ay talagang itinutuwid yung baluktot na pamumuhay. You understand? And then, training in righteousness. Hinuhubog sa katuwiran. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Na ang lingkod daw ng Diyos ay maging equipped sa lahat ng mabuting gawa. Now, the second source of discipline is personal motivation. Kanina, Scripture. Ngayon naman, ay personal motivation. Ikaw mismo nagkukusa na disiplinahin ang sarili mo. Hello? Amen. Meron ba dito na nagkukusa na disiplinahin ang sarili? Lalo na kung nagbabawala ka ng doktor na kumain ng taba. Tapos, mahirap siya, di ba? Yung mga pinagbabawal, lalo yun ang gusto natin kainin. So sabi diyan, but I discipline my body and keep it under control. Dinidisiplina ko ang aking katawan at kinokontrol ko siya. How many of you believe you can control yourself? Yes. Sabi mo sa akin, oo naman. Okay? Say, oo naman. Yes, naman. Eh bakit hindi makakontrol yung mga marites? Amen? Hallelujah. Nakukontrol ang bibig, di ba? Yes. Nakukontrol ang puso. Yes or no? Yes. Okay? Kahit na blue eyes, makukontrol mo siya. Yes. Hello? Amen. Kahit na iniimbita ka niya, pwede mong sabihin ng no. Yes. Kaya lang ayaw mo minsan magsabi ng no. Pero pwede mo siyang kontrolin, di ba? Okay. And so, keeping your body under control. Ang maraming po salita ng Panginoon na nagsasabi sa atin na we need to flee fornication, iwasan natin ang pakikiapid, iwasan natin ang masamang gawa. Nasa sa iyo kung dinidisiplina mo ang iyong sarili. Okay? Pangatlo ay galing sa Diyos na mismo. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Itong bahagi na ito ng salita ng Diyos ay palagi nating inuulit during our communion. Sabi po diyan, kinakailangan na examinin natin suriin natin ang ating mga sarili. Dahil kung sinusuri daw natin ang ating mga sarili, we will not be judged by God in this way. Hindi daw tayo huhusgahan ng Panginoon sa ganitong paraan. Ngunit,
Sabi niya, yet when we are judged by the Lord, kung tayo ay hinuhusgahan ng Panginoon, we are being what? Okay. Dinidisiplina daw tayo ng Diyos. Okay? Alam niyo, pagka si Lord na ang nag-discipline, masakit. Amen? In fact, dito, sabi niya, so that we will not be condemned along with the world. Upang sa gayon ay hindi raw tayong mahusgahan kasama ng mundo. And so, gagawa ang Panginoon ng kaparaanan niya na ikaw ay kanyang itutuwid. At madalas, nagpapadala siya ng mga circumstances na ayaw natin. Yung employer mo bumapangis. Okay? Kaya kayo minsan, huwag kayong nagbibigay kaagad ng resignation letter. Okay? Malay mo, si Lord ang nag-uudyok sa employer mo para gumawa ng paraan para ikaw ay mag-humble. Okay? How many of you doon ka sa Pilipinas nagpipray ka na pagdating mo dito, meron kang mabuting employer, bibigyan ka ng malaking kwarto, may TV pa yun. Okay? Pero pagdating mo dito, doon ka sa ilalim ng ano. Okay? Now, I want to tell you this. Napakarami pong galing sa Pilipinas na nag-church na doon. Kanya lang, hindi seryoso. Pero pagdating dito sa Hong Kong, nagiging seryoso sila. Amen? Bakit? Kasi nga, minsan ay inaalaw ng Panginoon ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa buhay natin upang tayo ay maging matuwid. Amen. Hello? Kalain mo yun, doon sa Pilipinas, ikaw ang naninigaw, pagdating dito, ikaw ang sisigaw. You understand? Ha? Kami niyo yung na-humble ka, pero wala ka magawa eh. Di ba? Hinahumble ka ng Panginoon. Di ba? Israel was sent to Egypt to humble themselves. The Lord allowed them to go around the wilderness for 40 years. Si Lord mismo ang nagsabi, pinawash and wear ko kayo, pinakain ko kayo ng everyday, yun lang yun. Ano ang purpose ni Lord? To humble you. And to know in your heart if you are going to obey me or not. So makakaasa ka, kapatid, darating ang disiplina. Amen. Amen? And so, God disciplining us, meaning punishment. Minsan, ayaw natin yung punishment and there are a lot of ministers today, especially from the grace group. Ayaw nilang banggitin na ang discipline ay punishment. And yet, I am going to prove to you that this morning. Now, ang tanong, why does God discipline me? Bakit po dinidiscipline ni Lord? And so, meron pong 4 na kasagutan sa katanungan yan. Ang title ng mensahe natin is, My Father's Discipline. Why does my Father discipline me? Bakit ako dinidisiplina ng aking Ama? Okay? God is our Father. Hello? Amen. Do you accept that? Amen. God is your Father. Okay. So ano ang 4 na kadahilanan? Magbibigay po ako ng 4 na kadahilanan na makikita natin sa text na ating binasa kung bakit tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Unang-una sa lahat, we are disciplined by our Father because it is a proof of love. I'll say that again. Proof of love. Amen. Pruweba na ikaw ay mahal ng Diyos. Okay? Now, in your struggle against sin, lahat ng nag-i-struggle sa sin, taas ang kamay. Okay, mauna na ako para okay? Hallelujah. Parang nahiya kayo eh, nauna na ako. If you are no longer struggling with sin, pwede ka nang lumabas. At doon ka na sa buwan. Okay?
Hindi ka na bagay sa lupa. So in your struggle against sin, and every one of us is struggling with sin. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Sinasabi ng Panginoon na hindi ka pa nakakaranas ng duguin nang dahil sa pag-struggle mo sa kasalanan. How many of you, nasampal ka na nang dahil sa kasalanan mo? Hindi ka yata. Okay. And so, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? Ganito raw ina-address ng tatay ang kanyang anak. It says, "My son, do not make light." Huwag mong baliwalain. Okay? Do not make light of the Lord's discipline. Do not lose heart. Huwag kang ma-discourage sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Minsan, hindi natin alam, ang mga pangyayari na nangyayari sa buhay mo ngayon is God's discipline. Eh kung ako ikaw, yung naranasan ko kagabi, lagi ko sinasabi, Lord, ano bang kasalanan ko? Sakit. Amen? Lalo na kung wala kang maisip na, bakit ako kakabili ito? Okay? Kadalasan ng tanong ng maraming Pilipina dito sa ako, bakit ganito? Diba? Maraming mga pangyayari sa buhay mo dito na ayaw mo. Ayaw mo na laging ang balita galing sa Pilipinas ay masama. Okay? May lindol na naman. Okay? Abot-abot ang panalangin mo na sana yung bahay mo ay maayos. Okay? And minsan yung mga tinitext sa iyo patungkol sa iyong anak, patungkol sa iyong asawa, is a great concern. And many times we suffer a lot of things in life not knowing which one is discipline, which one is consequence. Amen? And we ask that. But here is something. Para sa akin, I treat it all because lagi ko sinasabi na ang Panginoon, kung mahal niya ako, may pakialam siya sa akin. Sabi niyo, you believe nakikialam sa Lord sa buhay? Amen! Kasi kung ikaw ay hindi mahal ng Diyos, hindi siya makikialam sa iyo. Kanya lang nakikialam siya. Bakit? Dahil mahal ka niya. Amen? Kung mahal mo ang isang tao, makikialam ka. Amen? And so sabi niya, do not make light of the Lord's discipline. Huwag mong baliwalain ang disiplina ng Panginoon. Do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves. Dinidisiplina daw ng Panginoon ang kanyang iniibig. He chastens everyone He accepts as His son. Now, I want you to notice here, there is the word rebuke. When God rebukes, sometimes He uses another person to rebuke you. Amen. Pagkasanday at tinatamaan ka, that is rebuke. Yes. Hello? Amen. Pagka, alam nyo yung rebuke, pagka hindi ka magre-respond, and the same rebuke, maririnig mo naman the following week, hindi ka pa rin magre-respond, titigas yung puso ang kailangan mo na ay chastening. Yung word na chastening, hindi na natin ginagamit ngayon sa, hindi na palagi natin ginagamit yung word na chasten. Pero yun ay rod. Yun ay stick. Pamalo. Sariwain natin yung panahon na ikaw ay pinapalo ng nanay at tatay. Masakit hindi? Yes. Masakit. Kaya wala kang choice. Amen? Whether you like it or not, susunod ka. Yes. Naalala ko si Joanne nung maliit siya, grade 5 or grade 6. Pag sabi ko na uwi ka ng alas 5 at alam niya na lampas na siya sa alas 5, pagdating niya sa bahay, dive na kaagad yan dun sa sopa. Kasi alam niya na dapat na papaluin siya sa puwet. Alam na niya. Hindi na kailangan sabihin, okay, dapa. Hindi na dapa yun. Dadapa na kaagad.
And yet, tingnan nyo ito, tayo ay hinuhubog ng Panginoon ayon sa kanyang kaparaanan at sa kanyang wangis at saka sa kanyang character. We are being formed into the character of God, to conform into His character. And that is the reason why the Lord disciplines the one He loves. Amen. Amen? Hallelujah. Madalas hindi tayo nakukuha sa pagsasabi. Okay? Pero nakukuha tayo pagka may pamalo na. Di ba? Hindi tayo nakukuha sa tingin. Di ba? Di ba may expression tayo, makuha ka sa tingin. Pero maraming tao, hindi pinapansin ang tingin. Pero pagka meron ng pamalo, pansin na pansin. You understand? Okay? Now, many say, maraming nagsasabi, God is love. But fail to understand that He rebukes, He corrects, chastises, and disciplines those whom He loves. Amen. Kaya kung mahal ka ng Diyos, makakaasa ka, merong discipline. Amen. Thank you, Lord. Pa natin siya, Lord. Makakaasa ka lagi na merong discipline. Now, of all the passages that I have read in the Bible, this is the only passage na pagbibilangin mo lahat yung word na discipline. In 9 verses po yung binasa natin, from verse 4 to 13. Siyam na verses siya. Alam niyo kung ilang beses binanggit ang discipline? 11 beses. Pag idadagdag natin yung review at saka yung chasten, 13. More than once every verse. Dito nga, sa passage na ito lang, ilang beses binanggit ang discipline, may review pa, may chastening pa. Hallelujah. Amen? And so there is something that is very sure to happen to all of us. God will discipline us. And the first reason is because He loves you. So, God's discipline is a proof of His unconditional love. Alam niyo ba na ang word of discipline you can find from Genesis all the way to Revelation? Hanggang sa Revelation pa lang, na may discipline pa rin. Sabi niya sa isang church sa Revelation, those I love, I rebuke and discipline. Lahat ng minamahal ko, nire-rebuke ko, dinidiscipline ko. Therefore, be earnest. Maging sincere ka. Okay? Ang response daw sa discipline ay earnestness, meaning to say sincerity, and repentance. Tayo ay magbago. Sana nga po ay ganun tayo ka-sensitive upang nang sa gayon, we will reap the purpose and the reason for our chastisement. Okay? And so, unang dahilan kung bakit tayo ay dinidisiplina, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya pagka may dumarating, okay, laging alam nyo, habang tumatanda ka sa Panginoon at saka sa edad, nagiging sensitive ka sa mga pamamaraan ng Diyos. Okay? Para sa akin, lahat ng uncomfortable things that happen in my life, lalong-lalo na kung hindi ko may paliwanag, the Lord is up to something. Laging gano'n ang sa akin eh. The Lord is up to something. May ginagawa ang Diyos kung bakit ako nagkakagalito. Amen? Because, and then I begin to realize na oo nga, may ginagawa ang Panginoon sa buhay ko. Kaya nagkakagalito siya. Amen? So, pangalawang dahilan, why would God discipline us as a father? Now, ang discipline daw ay paternity test. Kanina, proof of love.
Alam niyo ba yung paternity test? Okay? Kung gusto mo ma-sure na ang tatay mo ay tatay mo talaga, aba ay magpa-DNA test ka. Okay? Hello? Sure ka ba na ang tatay mo ay si Lord? Makakasiguro ka kung ikaw ay may discipline. Amen? Now, sabi po dyan, endure hardship as discipline. Lahat ng nahihirapan sa trabaho nila, say amen. Amen. That's discipline. Thank you, Lord. May panibago kang pananaw ngayon. Pag uwi mo mamaya, at pagbukas mo ng pintuan at hanggang sa kesabi yung hugasan mong pinggan, discipline. Amen? Praise the Lord. Pag uwi mo mamaya at nagkalat ang lahat ng laruan sa sala, discipline. Amen? Kaya nga, lagi ko sinasabi, dalawang klase ng OFW ang uuwi mamayang gabi. Okay? Yung unang klase ng OFW, pagbukas niya ng pintuan, makita niya yung lahat ng kaguluhan sa bahay, sasabihin niya, testing buhay. Day off ko ngayon. Amen? Yung pangalawang OFW na uuwi, sasabihin niya, praise the Lord, may trabaho pa ako. Okay? Yun yung nakakaintindi sa tinatawag na discipline. Amen? Kasi tayong mga Kristiyano, palagay natin sa ating sarili, we are entitled. And say that again. Marami sa mga Kristiyano, merong tinatawag na spirit of entitlement. Okay? Special kaya ako na anak ng Diyos. Okay? Hallelujah. Dapat yung employer ko special din. Dapat yung treatment niya sa akin is special din. Dahil special ako, no? Sorry na lang yun, guys. Sorry na lang yun. Kung ganyan ang perspective mo, you will be a frustrated Christian. You understand what I'm saying? Hallelujah. So, ituloy po natin ang pagbabasa. God is treating you as His children! Lagi mo sinasabi sa inyo yung lolo ko, nung pag nagbabakasyon ako, dapat gigising ako ng alas 5. Kung hindi ako magising ng alas 5, babanatan niya ako nung makaabang sanga ng kape. Ay masakit yun. And then sasabihin niya sa akin, magsibak ka ng kahoy ng ganito ka marami, yung palapanan nyo. Pag hanggang hindi ka nakapagsisibak ng kahoy ng ganong kadami, hindi ka magkakape. Hello? And I resented him for that. Kanya lang, nung namatay na siya, hindi naman ako nagdiwang nung namatay siya. Nung nawala na si Lolo, at lumingon ako sa dati kong buhay, at ngayon, sa kanya ko nakuha yung aking work ethic na tinatawag. I should deny myself first and do something so that I will achieve something better in life. Amen? Now, sabi niyo, God is treating you as His children. Pag nahihirapan ka, hindi ba nahihirapan siya? Of course, nahihirapan siya. Pag alam niya, may ginagawa siya sa'yo. Meron siyang ina-accomplish sa'yo. Okay? For what children are not disciplined by their father? If you are disciplined, did you notice how many times discipline is being mentioned? And everyone undergoes discipline. You are not that special na hindi ka mag-go through ng discipline. Hello? Then you are not legitimate. Bastardo ka. Amen? Anyone here gusto maging bastardo ng Diyos?
God doesn't have any bastards. God has children. Yes. And if you are a child of God, you are a candidate for discipline. Amen. Amen? Good to God na sana pagtingin natin sa salamin, ililista ng salamin lahat ng mga pangit na behavioral attitude natin. Siguro mapupuno yung salamin. Kulang pa yung listahan, di ba? Paano alisin ni Lord yung mga listahan na yun? By discipline. Amen. Amen? Hallelujah. Then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Pag hindi mo maintindihan yung word na legitimate, ipinaliwanag na ni Lord para maintindihan mo. Hindi ka tunay na anak na lalaki at babae at all. Moreover, we have had all human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? If you go back to and see the many Bible characters na binasa natin sa the Bible heroes that we have gone through with Hebrews chapter 11 and all the other ones that are not being mentioned, all of them went through some kind of discipline from God. Now, the best example I can give you is David. David was chastised for his sins. Okay? Ang unang parusa niya, nung pinatay niya si Uriah para makuha niya ang asawa ni Uriah. Okay? Namatay yung kanyang anak. And then nagkagulo-gulo ang kanyang pamilya. Okay? Sinipingan niya si Bathsheba. Sabi ni Lord sa kanya, sisipingan ng iyong mga anak ang lahat ng iyong concubine in broad daylight para ma-realize mo na ang iyong ginawa ay hindi tama. Okay? And then, di ba, nung pinabilang niya ang army ng Israel, pinapili pa siya ni Lord ng 3 parusa. Are you going to run from your enemies? Or you are going to have a plague? Or many of you are going to lose your life in war? Mabuti na lang si David, a man after God's own heart. Sabi niya, I'm not going to choose any. I just choose to fall on your hands. Bahala ka na, Lord. Amen? So nagkaroon ng plague. My friends, minsan, akala natin hindi tayo ipapanis ng Panginoon. But I have to tell you something. Na a lot of ministers, a lot of theologians would not agree with me, but I don't care. Because I have experienced it in life. Si Lord, namamalo siya. Amen. Katulad siya ng tatay ko. Kanya lang ang motive niya, pure. Ang damdamin niya, pure din. Amen? Hello? Amen. He is an infinitely better disciplinarian than my own father. And yet, he disciplines. Amen? Thank you, Praise Lord. the Lord. Si Jacob, you remember Jacob? Well, si Jacob ay patriarch. Kanya lang, manluloko si Jacob. So ano ang, kung sa Bisaya, kung sa ba sa mga, ano ang gamot ng mga manluloko? Abay, lukuhin din. Hello? What you sow, you reap. Ilang beses niya niloko si Esau? 2 beses, di ba? Kinuha niya yung birthright ni Esau. Pangalawa, kinuha niya yung blessing ni Esau. Ang bayad, 20 taon ng paghihirap sa pamamahay ng kanyang tiyuhin si Laban. Sabi niya, 10 taon mo na akong pinapalitan ng aking wages. Dinadaya mo ako. Okay? He worked for 7 years for Rachel.
Nung araw ng kanilang honeymoon, pag gising na siya mga, uy, si Leia man eh. Nagulat pa siya. Amen? Ang nasipingan niya, iba. Iba ang bibigay ng tatay. And she has to work again for another 7 years for Rachel. Amen? My friends, God is a God of discipline. Amen. God is not man. Whatsoever a man soweth, that shall he reap. Kaya, mga kapatid, minsan, ang disiplina ng Panginoon is consequence. Hello? Amen. And many of us, we go through life, experiencing the consequences of the wrong decisions that we made. Mabuti na lang ang Panginoon, binibigyan lagi tayo ng grace. Amen? Yes, I know that, pinatatawag tayo ng Panginoon, pero yung consequence laging nandyan eh. Amen? And ang biyaya din ng Panginoon laging nandyan. Now, may example ba tayo? The whole of Israel. Ayaw ko, ang Israel hindi talaga natuto. 400 years sila sa Egypt, hindi sila natuto. 40 years sila sa wilderness, hindi natuto. 70 years sa Babylon. Hallelujah. Hindi pa rin natuto. Okay? Meron ba tayong example sa New Testament? Yung fornicator sa church in Corinth. Diba, pinareview ni Paul ang mga Corinthian church. Sabi niya, you are a gifted church and then yet you allow a fornicator in your midst. I-ostracize or i-excommunicate ninyo yung fornicator na yun, na he is sleeping with his father's wife. So parang incest siya, di ba? Na sinisipin na niya yung asawa ng kanyang tatay, parang si Absalom. Okay? Another example is, maraming nagsasabi na si Ananias at saka si Sapphira ay hindi mga Kristiyano. Uy, mas Kristiyano si Ananias at saka si Sapphira kaysa sa marami sa atin. Bakit? Well, may isang, at least si Ananias at saka si Sapphira, handa silang ipagbigay yung kanilang lupain para ibigay sa Panginoon. Hirap na ang nagbibigay ng ganyan. Kanya lang, mas mag-isip nila. Diba? Ang nasa isip nila ay yung kalahati lang ibibigay, pero ang pangako nila buo. Hello? Yes. Kaya sila pinarusahan ng Panginoon. Ay, ang parusahan ng Panginoon ay kamatay. Naku namin tatanong sa akin, si Ananias at saka si Sapphira ba ligtas? Hindi ko alam. Tatanungin natin sino, makikita-kita tayo sa langit. Okay? You understand? Amen. Somebody said, I took a DNA test and the result is God is my God. Amen. Kung magdi-DNA test ka kaya, lalabas na positive. Si Lord ang tatay mo. You better be sure. Amen? Hallelujah. Lahat ng makikita mong discipline is always patterned after the Old Testament example. So, ito, sabi ng Proverbs 13:24, he who spares the rod hates his son. Ang hindi raw namamalo, kaya lang sa ating panahon ngayon, bawal na nga ang mamalo. Pwede pa na ikaw ang kakasuhan ng anak mo. Okay, tatawag lang siya sa social services. I am bitten. I am bitten by my parents and the social services will come and, punish the parents. Ganyan sa Amerika, ganyan na rin yata dito sa Hong Kong. Kaya off limits. Okay? So the most that the father and the mother can do is, okay, you are grounded for 1 month. Ano yung grounded?
i-electrocute mo siya. Okay? No, you are grounded, meaning to say some privileges are going to be taken away from you. Okay? Wala ka munang mobile phone for 1 month. Yung iba naman, 1 week lang. Okay? And then yung iba naman, okay, you will stay in the corner for 1 hour. Ginagawa yan ng iba. I know. And the many other things that you withhold from the kid. So he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Now, I can guarantee you, my friends, the Lord, yung pamamaraan ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi siya nagpapasakop sa batas ng bansa. Meaning to say, hindi ko naman sinasabi na balik tayo sa old paraan ng ating pagdidisiplina sa mga anak. Para sa atin, ang Panginoon, old-fashioned pa rin siya. Pagka lumilihis ka sa Kanya, ay makakatikim ka. Hello? Alam niyo ba, ang pinaka makapangyarihang tunog nung ako'y bata pa? Ayaw ko ba bakit ang lakas ng gano'n ng nanay ko? Nasa kabilang malayo-malayo ako pero naririnig ko siya. Ang tinis! And you know what? Pag narinig ko yun, takbo na ako kagad. Ikaw naririnig mo ba? Okay? Naririnig mo ba si Lord? Yung iba gumaganon pa. Hallelujah. And si Lord, old-fashioned pa rin siya. Ang sinusunod niya ay yung Old Testament. Sinasabi dito, He will not spare the rod kasi He loves you and He is careful to discipline us. Amen? Know then, sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 5, kailangan malaman mo sa puso mo that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you. He is not, hindi siya sakop ng batas ng mundo ngayon. Okay? He will not let you go. He's not going to pass you off from the rod. It is going to be painful. It is going to be hard. It is going to be uncomfortable until we get the lesson. Amen? Ayun itong message na ito. Namandam ako eh. Okay? Mahirap siya, di ba? Sa number 3. Nasa number 3 na tayo. And this is a very good incentive for us. Itong number 3. The discipline of God is purpose-driven. Laging may purpose si Lord. Amen? And magugustuhan niyo ang purpose niya sa iyo. Bakit? They disciplined us for a little while as they thought best. That is your parents. But God disciplines us for our good. Kapatid, dinidisiplina ka ng Panginoon para sa iyong kabutihan. For your good. In order that we may share in what? Sabihin mo, wow. Kanina hinamit natin, you are holy. Holiness, di ba? Holy forever, holy forever. And you know, pagka kinakanta natin yung holy forever at lalo na nakapikit ang mata mo dahil memorize mo yung kanta. Okay? Eh marami sa inyo, ang tagal na natin kinakanta yan, hindi nyo pa rin memorize. Okay? Pagka memorize mo yung kanta at kinakanta mo yan at itinataas mo ang kamay mo, para bang nasa alapaap ka at ini-imagine mo ang holiness ng Panginoon.
And it is majestic. Anong nakikita mo doon? Na si Lord nakalagay siya sa kanyang kapa, yung nakaupo siya sa kanyang throne, nandun yung kanyang scepter, and then the whole house is filled with holy angels singing the song, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. And then tapos sasabihin nitong may akda ng Hebrews, that God wants you to share in His holiness. Thank you, Lord. Ang tanong, are we worthy? We are not. Eh, yun pa lang, yung unworthiness natin is enough incentive na we welcome God's discipline. We need to be sensitive to God's discipline. We need to submit to God's discipline. We need to respond to God's discipline. Why? Because God wanted us to be holy like Him. Si Lord, nais niya na ikaw ay banal, hindi hangal. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya imagine na, who is a God? Sino ang Diyos ng sanlibutan ngayon na gusto niya na i-share ang kanyang glory, ang kanyang kabanalan sa iyo? Only God. Amen? He has a plan and a purpose, and that plan and a purpose is beyond this reality. It is beyond this lifetime. It is beyond this earth. It is supernatural. Hallelujah. In order that we may share in His holiness. Now, no discipline seems pleasant. Pagka pleasant yan, hindi yan discipline. Hello? Hindi yan na sasabihin ng nanay, halimbawa, okay, change your behavior, I'll give you 1 million. The behavior doesn't change by a million. So sabi dito, ang lahat daw ng disiplina na nanggagaling sa Panginoon, hindi siya pleasant. In fact, uncomfortable. And then He said, however, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Si C.S. Lewis, sabi niya, pain is the megaphone of God. Alam niyo yung megaphone, yung hinahawakan ng umpire? Pagka meron siyang announcement, yung maliit na parang horn. Okay? Yun yung megaphone. Now, ang pain daw, ang kasakitan, yun ang megaphone ng Panginoon upang magising ka. Okay? Hindi ka magising kasi sa Sunday service. Yabog na ang pastor sa pulpit, hindi ka magising eh. Sumisigaw na ako, hindi ka magising! Si Lord na hindi gising sa'yo, payag ka. Mas matindi siyang manggising. He is going to send pain. Everyone who likes pain? Amen. Oh, talaga? Kakaiba kayo? Okay? Si C.S. Lewis din na nagsabi, pain is a gift. It is a gift nobody wants. Siya sabi ko, ang pain daw ay regalo. Yun ang regalo na ayaw tanggapin ni naman. Amen? When I was suffering this week, sabi niya, kailangan ko na yata kausapin ng asawa ko. Siguro kailangan ko nang sabihin sa kanya ang aking password. Siguro kailangan palitan ko na yung aking account sa bank. Dapat end or na. Para hindi na siya mahirapan pag wala na ako.
marating sa isip ko yan. Hello? And you know what? Suddenly I realized na lahat ng bagay sa mundo is nothing. If God is going to call you home, and sometimes, alam nyo, minsan, tatawagin ka ng Panginoon na kasi nalalaman niya na kung hindi ka pa niya kukunin, mas malala pa ang gagawin mo. Meron kaming member noon, huwag niya nang isipin kung sino siya, hindi niya siya kilala. And sabi ko sa kanya, sa phone, because meron siyang problema, ang kanyang asawa, sabi ko sa kanya, kapatid, pag hindi mo titigilan ang iyong ginawa, lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon ay kukunin niya. I don't know, the Lord just impressed it in my heart. Alam niyo, hindi ako prophet. Okay? I am not a prophet. I don't have the gift of prophecy. I don't have that. But in that moment in time, dahil malapit masyado sa akin itong lalaki na kumakausap sa akin, sabi ko sa kanya, alam mo bro, pag hindi mo inihinto ang ginagawa mo ngayon, lahat ng pagpapala ng Panginoon, kukunin niya. Sabi niya, huwag ka namang ganyan, pastor. Sabi ko, hindi. Sinasabi ko sa'yo, kasi lahat ng meron na ngayon galing sa Kanya. And this is the member that I have before, na mayaman, house, car, everything. A lavish lifestyle. And I told him, you know what? Pag hindi mo itinigil ang ginagawa mo ngayon, the Lord is going to take away everything that He is doing. And it is as if, naging prophetic yun sa kanya. Hindi ko naman ikinatutuwa na nangyari yung sinabi ko sa kanya. Akala ko magbabago siya. In less than 3 months, everything gone. The first thing that is gone, job. Second, house. Third, car. And you know what? The last, but not the least, na hindi ko talaga iniisip na mangyari, life. It was gone. Hello? Amen. Sabihin ko agad, in Jesus' name. Okay? Now, hindi naman lahat gano'n ang nangyayari. Hindi ko sinasabi na mangyayari sa iyo. No. Sukdulan yun eh. You understand? May mga bagay kasi na paulit-ulit na sinasabi sa iyo ng Panginoon pero ayaw mo makinig. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, gagamit siya ng tao, gagamit siya ng circumstances. Ang salita niya clear na clear sa iyo. Hindi mo siya sinusunod. Na ngayon, makikita ng Panginoon, si Lord lang nakakaalam ng ating future eh. You understand what I'm saying? Baka mas lalo kang mawawala sa Kanya, ay mabuti pang kunin na lang niya ang buhay mo ngayon. Hello? Amen. And so my friends, hindi ko alam kung ano ang may mga bagay na pinatutungkulan ng Panginoon sa iyo, ay ikaw na ang mag-isip niya. Okay? No discipline seems pleasant, but painful. Later on, however, it will produce a harvest of righteousness. Hello? Yes. Wow! Gusto pala ni Lord na righteous living tayo. Amen? And then after the righteous living, mayroong kapayapaan. Amen? For those who have been trained by it. Amen? And I tell you, we are on a lifetime of training. Now, maraming nagsasabi na God's discipline is not punishment. It is preparation for a life of righteousness, spiritual maturity, and peace. And that is correct. Now, for the matter of punishment, ang punishment kasi ng Panginoon, hindi siya yung punitive na tinatawag. Kaparusahan ang dahil sa
yung mali ang ginagawa mo ay pagbayaran mo. Now, that's not the kind of punishment that God is telling us. The punishment of God is correction. You understand? Inililihis ka ng Panginoon sa paggawa ng hindi mabuti. And sometimes masakit yun. Hello? Masakit kayang hiwalayan ang isang tao na mahal mo, pero hindi kasi dahil bawal na pag-ibig. True or false? True! Masakit siya. Hello? Lalo na kung nagkaroon na ng pagiging soulmate. Masakit kaya na iwanan ng isang tao na ayaw ng Diyos na kasama mo. Hello? Dito na naman si Pastor. May magagalit na naman sa akin mamaya. But anyway, kapatid, mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na ang next generation ng pamilya mo is going to have the same curse. Hello? Kayo na ayaw magpakasal. Ano ang reason? Bakit ayaw magpakasal? Pakasal kayo. Amen? Oh. Amen? Pastor, may sabi. Alisin ang sabi. Ayusin. Ano yun? Yung piling na ayos naman? Amen! Hallelujah. Kapatid, ang consequence nito ay habang buhay. In fact, beyond habang buhay pa for eternity. You understand what I'm saying? Gusto mo na si Lord ang kikilos o maghihiwalay para sa iyo? It's going to be more painful. You better obey now. You understand? Amen? Ano ba itong church na napasok? Hallelujah. Now, stern discipline. Itong stern means malupit na disiplina awaits anyone who leaves the path. Lalo na yung nasa path ka na tapos hihiwalay ka. The one who hates correction will die. Nakita ko may sabi niyan, si Proverbs. Hello? NIV kasi. Di ba sabi mo sa ibang translation, baka hindi die. Hallelujah. Amen? But there are many deaths in the Bible, separation from God. But then again, I'd rather die physically than spiritually. Mas matindi ang kamatayan na hiwalay ka sa Diyos. You understand what I'm saying? Kaya wala kang mawala eh. Ang malupit daw na disiplina ay nag-iintay sa lahat ng humihiwalay sa tamang daan. Ngunit the one who hates correction will die. Amen? Gusto ko ang sinabi ni Ray Comfort na ito. Billy Graham. It's Billy Graham. Sabi ni Billy Graham, God does not discipline us to subdue us. No. But to condition us for a life of usefulness and blessedness. In His wisdom, He knows that an uncontrolled life is an unhappy life. Ang buhay na hindi nakokontrol ng banal na spirito ay hindi masaya. So He puts reins on our wayward soul. Nilalagyan niya tayo ng rein that they may be directed into the path of righteousness. And that is God's purpose. Okay? So reviewin natin bago natin makalimutan. It is the proof of love. Discipline is
God's proof of love. It is a paternity test. Okay? It is purpose-driven. The last but not the least is this. Last na. Ha? Si Kuya may katabi mo, last na. The fourth one is because perseverance matters. God disciplines us because perseverance matters. And this is a figurative speech, yung last na verse 12 and 13. And while I was doing this, dito ako nagtagal kasi hindi ko siya maintindihan Sabi nga ng may akda ng Hebrews, therefore, strengthen your feeble arms. Palakasin mo ang iyong nanghihinang mga kamay at ang iyong nanghihinang mga tuhod. Make level paths for your feet so that the lame may not be disabled, but rather healed. Now, there are many things in life that makes us weak. There are many reasons for discouragement. And yet, pagka nararanasan na natin yung discouragement, and especially ang pinanggagalingan nito ay ang discipline ng Panginoon, we need to encourage ourselves. We need to persevere. Alam nyo, lalo na kayo na matagal na Kristiyano, matagal ka nang nandito sa church, siguro naman ay meron ka nang natutunan. Siguro naman ay meron ka nang na-store ng mga pangako ng Diyos. Siguro naman ay ang mga karanasan mo sa Kanya ay maaari mo nang gamitin, i-employ para magkaroon ka ng encouragement in times like this. You see, inuutusan ka ng salita ng Panginoon, you have to strengthen. You have to take the initiative to encourage your feeble arms, your weaknesses, the things that are weak in your life. And then you have to make the path level for your feet. Upang nang sa gayon, ang lahat ng mga nanghihina, ang lahat ng disabled at saka lame, are going to be healed. Amen? Always, lagi nating alalahanin that the purpose of God's discipline is not to punish us punitively, but to transform us. Amen. Okay? You and I are being transformed from glory to glory. And there is no other way to make that happen. Only by discipline. Amen? Alam niyo, nung tatay ko, hindi naman ako ganun ka-frightened. Okay? Man, pag sinabi niya na ayoko na magdadala ka ng iyong card sa akin na mayroong line of 7. Ang requirement niya lagi sa akin is line of 8. Pag nagkanaging line of 9 yun, okay, may regalo ka sa akin. And you know what? Minsan mahirap siya. Okay? Yung idea ng aking ama, napakahirap pong abutin nung panahon yun. Kasi working student pa ako. Okay? And yet, sa pagpapala ng Panginoon, lagi naman ako nasa honor list. Hindi nga lang first. Last. Fourth honor. Okay? Naglalaro ako dun sa fourth at saka sa third. Hindi ko narasasang maging second. Okay? Yung first, bangungot na yun. Amen. Hallelujah. Doon na ako. Third, fourth. Third, fourth. And yet, I pray sometimes the Lord na dahil doon,
hindi lang ako nagkaroon ng work ethic sa ibang mga kadahilanan. Ngunit nagkaroon ako ng idea. Nagkaroon ako ng pangarap na aabutin. Amen? And that remained with me until today. In other words, my dad made something out of me. Mas lalo na ang aking laman na nasa langit. Amen. He made something out of me. Amen. Amen? Hallelujah. Blessed is the one, sabi ni Job, blessed is the one whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty, for He wounds. Sasaktan ka ng Panginoon, ginagarantihan ko sa iyo, sasaktan ka niya. Ginagarantihan ko sa iyo, magkakasugat ka. Damdamin mo, susugatan ng Panginoon niya. Amen? But He will also be the one to bind us up. Siya ang gagamot sa iyo. Siya ang magbabandage sa iyo. Hallelujah! He endures, but His hands also heals. Can you find a better God than that? Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Minsan yung mga pinagdadaanan natin sa buhay is making a lasting imprint on us. And I praise and thank the Lord. I have no recollection na sa mga pagkakataon na pakiramdam ko sa aking sarili, may mga point in my life na sabi ko, Lord, hanggang dito lang pa ako. Amen? Ito nga ang aking kalagayan na the past few weeks, I'm always in pain and all that. And yet, the Lord always reminds me na may purpose pa siya sa akin. Ganon din sa iyo, kapatid. Do not be discouraged about the circumstances around you. If you think God's hand is heavy on you, walang sino makapagsasabi sa iyo, ikaw lang at saka si Lord. Mararamdaman mo na kung ang kamay ng Diyos ay mabigat sa iyo. And nobody can tell you if it is God or circumstances. But anyway, ang aking panuntuan sa buhay ay ganito. Ano man ang nangyayari sa buhay ko, may pakialam ang Diyos. Amen. Ano man ang nangyayari sa buhay ko, inaalaw ng Panginoon. Okay? Maliban na lang kung sarili ko ang gumagawa nun, and then I will be able to discern it. And yet, sa pangkalahatang pamumuhay ko, nalalaman ko kung mabigat ang kamay ng Diyos sa akin, nararamdaman ko yun. At pagka mabigat ang kamay ng Diyos sa akin, wow, anong response? Well, ang response is, we have to go back to Him and ask Him, Lord, why? And He will answer. And minsan, kahit na hindi siya sumagot, yes, submit yourself, Lord. Nalalaman mong ginagawa mo, I submit my life for your correction. Amen? Lord, sinasubmit ko ang aking buhay, ituwid mo ako sa lahat ng aking baluktot na daan. And I tell you, I can guarantee you, itutuwid ka ng Diyos. Amen. Amen? Kaya lang, maganda ka. Minsan masakit eh. Pero mas mainam na itinuwid ka na masakit kahit kaysa sa hindi ka itinuwid. Yes. Pero makakaasa ka sa akin, itutuwid ka. Amen. Last slide. Okay ka pa ba? Yes. Come! Let us return to the Lord. Magbalik loob tayo sa Kanya because He has turned us to pieces. But He will heal us. He has wounded us. But He will bind up our wounds. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Amen. The thoughts of God for you are always good, even
it is painful. Amen? Walang hangarin ng Diyos na ikaw ay wasakin. Amen. Walang hangarin ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng masamang buhay, no? Laging ang hangarin ng Diyos ay para sa ikabubuti. Kahit na masama. Amen? Amen. Shall we all rise? Would you close your eyes with me? If you are here this morning and you know in your heart, I can sense that the Lord is telling me right now, there are some of you, you are holding on to something that the Lord wants you to let go. Mayroon kang hinahawakan, mahigpit ang pagkakahawak mo nito, ngunit nang nais ng Panginoon ay bitiwan mo siya. Hindi ko alam kung ano ang hinahawakan mo ngayon, but the Lord is telling you right now, let go. Let go or discipline will come. Maaaring darating ang disiplina ng Panginoon, bitiwan mo siya. And the Lord is going to make it easy for you. This morning, this is what the Lord is telling us. Nais ng Panginoon na ituwid ang mga bagay na malugtong. Nais ng Panginoon na tayo ay lumakad na ayon sa Kanyang kalooban. And if you are going through some heaviness right now, kung ikaw ay dumaraan sa isang kabigatan, para bang nafe-feel mo na napakabigat ng kamay ng Diyos. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. He will never leave you nor forsake you, but His hand is heavy. And you know already why. Alam mo kung bakit mabigat ang kamay ng Diyos sa iyo. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. May plano siya sa buhay mo. Itinutuwid ka ng Panginoon. Are you willing? And if you are this person, do not be afraid. Huwag kang takot. Mahal ka nga ng Diyos eh. Kaya nga itinutuwid ka niya eh. But are you willing? Are you willing to let go? And let God have His way? If you are, nais ko kapatid na samahan ka sa trono ng Panginoon. Nais ko kapatid na ihatid ka sa luklukan ng Kanyang biyaya ngayong araw na ito. Isang bagay lang na nais kong gawin mo, I'm going to pray for you right now. Just lift up your hands wherever you are. Sino ka man na nabibigatan, sino ka man na nais na magkaroon ng freedom, nais na magkaroon ng kalayaan, kagalakan sa Panginoon. Lift up your hands right now, right now. Yes, thank you for that hand. Yes. Yes, another one there. Yes. Yes. Tayo po'y manalangin. Una-una sa lahat, hingin tayo ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Lord, salamat sa mensahe na aking narinig. Lord, patawad po. Patawad sa mga likong landas. Lord, patawad po sa mga desisyon na aking ginawa sa buhay. Lord, salamat sa pagtutuwid mo sa akin. Salamat sa disiplina, Panginoon, na narinig ko ngayon. Salamat, Lord, salamat sapagkat mahal mo ako. Salamat, Panginoon, sapagkat ako ay iyong anak. Itinutuwid mo ang dapat mong ituwid sa akin. Lord, I yield. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, I yield. Lord, ipinauubaya ko sa iyo ang aking sarili. I yield. Ni-yield ko, Panginoon, ang aking buhay sa kagustuhan mo. Sa kagustuhan mo, Lord, sa kaparaanan mo. Sapagat nalalaman ko na walang kasiguruhan ang aking buhay kung wala ikaw. Na Lord, hallelujah. Lord, nalalaman ko, Panginoon, lagi kang tama. Lagi kang matuwid. Lagi kang nasusunod. And so, Father, I yield my life to you, Lord, for your correction, for your instruction in righteousness. Lord, salamat po
Kapatid, ako na lang mananalangin para sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga kamay na naitaas, lahat ng mga damdamin, Panginoon, na nalalaman nila na ang kamay mo ay mabigat. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ma-realize nila, Panginoon, na ikaw ito na kumikilos sa kanilang buhay. Ikaw ito na nangungusap sa kanila. Ikaw ito, Panginoon, na nagtutuwid. Ikaw ito, Panginoon, na nagre-review. Ikaw ito, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng warning sa aming buhay. Lord, we receive it. We receive it. I pray, Father, na ang bawat isa ay matuntunan nila ang kanilang sarili na lumalakad ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo ay pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo pinagkakatiwala ang aming buhay. Sa iyo pinagkakatiwala ang aming kinabukasan. Sa iyo pinagkakatiwala ang lahat ng sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng